Tapos ngayon, para makaganti ka, kunin mo ang ni Melanie, atensyon ni Melanie. Ito namang Melanie nagpapagamit sa 3 stories na bahay. 3 stories na bahay yan. With car park yan, driver, sasakyan, swimming pool. Sa UP papaaralin si Rina, mag-aral daw sa UP. Wag ka, wag ako. Wag akong pagagaguhin mo. Kasi sa Team Kalingap daw, sinabihan siya ng wakwak. Sa Team Kalingap, Melanie, hindi mo mapagkapirahan yung anak mo. Dapat yung mapunta dapat sa'yo, doon pa sa Team Kalingap. Ay, doon pa kay Ruda, imbis na sa'yo. Monthly ni Melanie, 15,000. May weekly pa siyang matatanggap. O, sino ba namang katanggi niyan? Tiba-tiba. Pero yung anak niya, nangisay. O, di ba? Ano na yan mangyayari sa'yo, Melanie? Ang 3 stories na bahay napunta sa pangkabuhay. Napunta sa pangkabuhayan. Paano na yan? Nasaan na yung haligi, hagdanan, gulong, tubig sa pinangako? Yan kasi ang mahirap sa inyo. Pasukin nyo pa, wakwakin ang nanay ni Rina. Kasi anga-anga din eh. No? Anga-anga din. Sugod lang din siya ng sugod nang walang kasiguraduhan. Yan ang mapala mo. Biruan lang pala yung sarili mong bahay na 3 stories with car park, with car, with driver. At higit sa lahat, swimming pool. Paano yan? Binabawi na nila. Ngayon pa lang, hindi pa nasisimulan ang bahay mo. Nilagay ka na kaagad doon sa pangkabuhayan. Pangkabuhayan showcase. O, di ba ang sabi, ipapagamot sa simplex? Bakit naman ngayon? Pinaalbularyo daw, may sakit daw sa bato, si Rina. Ayan ang mahirap. Naniniwala na ako dito kay Founder Ann. Naniniwala na ako. Medyo ma-appeal din si Founder Ann. Diba? Ganda ng mga tato. Tsaka talagang masasabi mong mapagkakatiwalaan. Pwede. Maganda yung mga sinasabi mo. Sabi ko nga, kung totoo yung sinasabi mo, Founder Ann, ibig sabihin nun, drawing lang ang lahat. Ibig sabihin pala nun, yung mga pangako kay Ate Melanie, ng mga sponsor, ng mga nasa likod ng camera, ay palabas lamang lahat. Walang katotohanan. Parang mga pangako ng jowa mo nun, yung nililigawan ka pa lamang. Pagkatapos, iiwan ka rin sa kahuli-hulihan. Ouch. Ganun pala ngayon. Pagkatapos ng lahat, na makumbinsin nyo si Ate Melanie ay hindi naman pala matutupad ang lahat ng inyong pangako para kay Rina. At lumalabas talaga, base na rin sa mga kwento, sa mga pagpapatunay ni Founder Ann ay ginamit nyo lamang si Rina o ginagamit nyo lamang si Rina at si Ate Melanie. Pag nagkataon pala, naggagamitan lamang kayo sapagkat hindi rin naman basta-basta susunod sa inyo si Ate Melanie ng walang kapalit. Baka meron din gaya nga ng ating nalalaman na may mga pajikas-jikas pa dyan. Well, ang kawawa dito ay si Rina. Akalaan nyo yun. Hindi naman pala totoo yung sinasabi nyong 3-story na house. 3? Ito pala, 3-story na house. May papatayo nyo na mayroon pang garahe, mayroon pang swimming pool, at mayroon pang kotse, mag-aaral sa UP, lahat. Ipinangako niya na lahat. Yung pala, drawing lang ang lahat. So itong 3-story house na ito, dun sa salitang story, ay hindi na S-T-O-R-E-Y, sapagkat tinanggal natin yung letter E. Kaya ito ay naging story na lamang. Wala nang katotohanan. It's just a story. Kwento-kwento. Akala niyo, from S-T-O-R-E-Y, 3-story building o na bahay ay naging S-T-O-R-Y na lamang. Inalis yung letter E.
Which is, kung bibigyan ko ng kahulugan ng letter E na yan, ito yung tinatawag nating empathy, which is the building blocks of morality. So kung wala ka ng empathy in regards dun sa feeling ng iba, dun sa feeling ng isang tao, ng kanyang nararamdaman, ibig sabihin wala na rin kayong morality. And now, I understand kung bakit handa kayong isakripisyo ang kalagayan ni Reyna para sa inyong pansariling interes, para sa inyong pansariling pakinabang. Kasi nga, dun pa lamang sa 3-story building na naging story na lamang, wala ng letter E, wala ng empathy, wala na yung building blocks of morality. Ibig sabihin, wala ng moralidad. Kaya naman pala nagagawa nyo yung ganyang bagay. Grabe. Paano kayo nakarating dito sa aming planeta na wala naman pala kayong empathy, na wala naman pala kayong puso para dito sa bata, para kay Reyna? Ipapagamot daw sa St. Luke's. Tapos napunta sa albularyo. Baka pag-aralin sa UP, pero baka ang lumabas ay maging tutorial na lamang. Pagpapagawa ng bahay, pero baka ang nangyari ay bahay-bahayan na lamang. Lahat ng yan, ang sabi ni Ate Melanie ay sisikapin niyang maipagkaloob din naman. Na wala sigurong involved na sponsor, siguro, pero siguradong meron. Akalain mo yun? St. Luke's, magpapagamot ka tapos ang pambayad mo lang 30,000. Baka pamasahe pa lang yan ng pabalik-balik ubos na. Paano pa yung iba na pagkakagastusan? So, lumalabas dito na meron talagang mga tao sa likod ni Ate Melanie, may mga sponsor at alam naman natin yan. Hindi naman tayo pinanganak kahapon, no? Para hindi magets ang lahat ng yan. At syempre, ngayon naiintindihan ko rin naman na kailangan magsinungaling ni Ate Melanie para hindi naman siya lumabas na mukhang pera. Pero habang tumatagal, habang pinapabayaan niya yung mga ganyang klaseng senaryo, ay lalo siyang nababash. Na kahit naman tayo ay ayaw nating mangyari yon. Pero dahil, bakit tayo nagsasalita ngayon ay dahil para kay Reyna. Dahil si Reyna ang naaapektuhan dito. Si Reyna ang kawawa. At balita ko lamang mukhang sinumpong na naman si Reyna. Umpisa pa lang yan. Hindi pa nagtatagal mukhang babalik na sa dati si Reyna. Grabe. Hindi sa akin ang galing to. Sinasabi ko lang, kinukot ko lang yung sinasabi ni Founder Ann. Wala nang iba. Not from me. Not from me. Di ba, Founder Ann?